Sa malayong lalawigan ng Bato, Camarines Sur, kung saan ang pinakamalaking busali ay ang simbahan at ang pinakamalakas na ingay ay ang huni ng mga ibon, lumaki si Ana. Hindi siya kailanman nag-aksaya ng panahon sa pag-aayos o pagpapaganda. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtulong sa bukid at sa pag-aalaga ng kanyang lola. Ngunit nang pumanaw ang lola niya at naiwan silang salat sa kabuhayan, napilitan si Ana na sundin ang yapak ng marami, ang magbakasakali sa Maynila. Dala niya ang isang luma at malaking bag na may lamang ilang pares ng damit na pawang regalo pa ng lola niya at isang puso na puno ng pag-asa. Ang biyahe ay matagal at nakapapagod, ngunit ang pagod na iyon ay napalitan ng pananabik nang huminto ang bus sa malakong terminal sa Cubao. Umaba si Ana, tila isang sisidlan na nakalutang sa dagat ng tao. Ang Maynila na nakikita lang niya sa telebisyon ay hindi handa sa kanya. At lalo namang hindi siya handa sa Maynila. Ang lahat ay mabilis, maingay at tila nagmamadali. Ang hangin ay hindi sariwa, bagkus ay mabigat at may amoy usok. Ang kanyang unang misyon ay hanapin ang kanyang tiyahin na nagtatrabaho bilang labandera sa Malate. Natanaw niya ang isang konduktor na tila naghihintay. At sa sobrang kaba at kagustuhang makarating agad, hindi niya inisip na baka mali ang tanungin. Lumapit si Ana, dala ang kanyang malaking bag na kulay pula, na may disenyong pinalamutian ng mga palamuting pangsimbahan, at nagtanong ng malakas, gaya ng nakasanayan niya sa probinsya. Manong, paano po pumunta sa Malate? Yung malapit po sa may dagat, ang konduktor na nakasanayan na sa matataray na pasahero ay napakunot noo. Nagsimulang magtinginan ang mga taong naghihintay sa kanilang mga sundo. Hindi na nakakatuwa ang kakaibang pananamit ni Ana. Nakasuot siya ng isang luma, bestidang bulaklatan, may tsinelas, at nakasuot ng sombrero na karaniwang ginagamit lang sa bukid. Ang kanyang inosenteng tanong at ang paraan niya ng pagsasalita ay tila isang eksena sa pelikula para sa mga taong iyon. Sa Malate? Ano ka turista? May narinig si Ana na nagtataka at nangingiting boses. Lalo siyang kinabahan. Naglakas loob siyang magtanong uli. Pero lalo siyang naging mabilis at malakas sa pagsasalita dahil sa nerbiyos. Opo Manong, gusto mo po sanang sumakay. May alam po ba kayong jeep na dumadaan doon? Sabi po ng tiya ko, basta may nakasulat na Malate, doon na po ako bababa. Doon na nagsimula ang unti-unting pagtawa. Hindi lang isang tao, kundi halos lahat ng tao sa paligid niya. Ang dalawang magkasintahan na naghihintay, ang pamilyang may dalang mga maleta, at pati na ang konduktor na natigilan. Ang mga tawa ay nagsimula sa mahina, ngunit lumakas. Nagmistulang koro na pumupuri sa kawalan niya ng alam. Aba ate, jeepney ang tawag dyan, hindi jeep, at hindi ka lang basta bababa. Mag-ingat ka, baka ma-hold up ka dyan. Bulong ng isang babaeng tila mayabang ang dating. Ang pinakamasakit ay ang narinig niyang may bumulong. Diyos ko, sino yan? Parang bagong hango sa kuweba. Mukhang ignorante. Napakalaki ng bag, nagbakasyon ba o lalabas sa fashion show? Naramdaman ni Ana ang init ng kanyang pismi. Ang mga boses na nakakatuwa sa simula ay nagiging mga saksak sa kanyang puso. Tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Wala siyang naintindihan sa mga sinasabi nila. Pero ang tono at ang pagtawa ay napakalinaw. Kinuha niya ang kanyang bag na tila lalo pang bumigat at tumakbo palayo sa terminal. Papunta sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya. Umiyak si Ana, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Naramdaman niya ang pagkakaiba niya sa mga tao sa Maynila. Naramdaman niya kung gaano siya kaliit at kaiba. Ang kanyang pananabik ay napalitan ng takot at pagdududa. Sa isang iglap, nawala ang tapang na tinala niya mula sa probinsya. Siya ay literal na ignoranteng probinsyana sa paningin ng mga tao sa syudad.
Ngunit sa kabila ng sakit, nangako siya sa sarili na kailangan niyang maging matatag. Hindi siya po pwedeng umuwi ng luhaan. Sa huli, nakarating si Ana sa tiyahin niya. Sa tulong ng tiyahin, nakahanap siya ng pansamantalang matutuluyan. Pagkatapos ng ilang araw, dahil sa limitasyon ng kanyang pinag-aralan at kawalan ng karanasan, tanging trabaho bilang utility staff sa isang malaking gusali lang ang kanyang nakita. Isang gusali na pag-aari ng isang bilyonaryo. Ang lugar kung saan magsisimula ang isang pagbabago sa kanyang buhay. Kahit pa sa simula ay kailangan niyang yumuko at maglinis. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa terminal ay nagsilbing gasolina. Isang pait na kailangan niyang lunukin para lang magpatuloy sa paglalakbay na ito. Sa pag-asang balang aram ay makakabawi siya at makakabawi para sa kanyang lola. Ilang linggo na ang lumipas mula nang nagsimulang magtrabaho si Ana bilang tagapaglinis sa Montellano Tower, ang pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa Ayala Avenue. Ito ang tahanan ng Montellano Group of Companies. At ang nag-iisang may-ari nito ay si Marco Montellano. Malayo sa maaliwalas na tanawin ng kanyang probinsya, ang mundo ni Ana ngayon ay binubuo ng natatalas na gilid ng mga pader, malalamig na marmol na sahig, at ang ingay ng mga elevator na umaakyat at bumababa. Ang uniforme niya ay maluwag at kulay sky blue, isang malaking kaibahan sa kanyang bestidang bulaklakan na naging tampulan ng tawanan sa Cubao. Ngunit ang bawat pagpahid niya sa sahig at bawat pagpunas niya sa salamin ay tila paglilinis din ng kahihiyan na nadama niya. Si Marco Montellano naman ay isang pangalan na sapat na upang magpatahimik sa isang silid. Bata pa siya para sa kanyang posisyon, mahigit 30 taong gulang, ngunit ang kanyang tagumpay sa negosyo ay matindi. Kilala siya sa pagiging seryoso, walang emosyon, at labis na nakatuon sa trabaho. Bihira siyang makita ng mga ordinaryong empleyado dahil may sarili siyang private elevator at executive floor. Ang mga babaeng lumalapit sa kanya ay pawang kasing kinis ng salamin ng gusali. Maganda, pino, at may sariling mga titulo. Sa mataas na mundo ni Marco, ang bawat galaw ay pinag-iisipan at ang emosyon ay itinuturing na kahinaan. Isang hapon, sa pagitan ng alas 5 at alas 6, ang pinakamataas na oras ng paglabas ng mga empleyado, abala si Ana sa paglilinis ng marmol na sahig sa ground floor ng lobby. Nakayuko siya. Masinsinan ang pagpupunas sa isang mansa malapit sa gilid ng halaman. Ang kanyang buong atensyon ay nasa sahig at sa matigas na mansa. Hindi niya napansin ang paparating na figura na may mabilis at determinadong hakbang. Si Marco, na nagmamadali patungo sa kanyang executive vehicle dahil may biglaan siyang pagpupulong sa labas, ay naglalakad habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang kanyang kasuotan ay formal at walang bahid ng gusot, isang suit na tila isinukat para sa isang hari. Ang mga empleyado ay otomatikong lumalayo sa kanyang dadaanan dahil alam nilang ayaw niyang nababagabag. Ngunit si Ana ay wala sa kanyang paligid. Ang inosenteng probinsyana ay hindi alam ang hindi nakasulat na batas ng busaling iyon. At sa isang iglap na tila tumigil ang oras, nagkabungguan sila. Nabunggo ni Marco ang balde ni Ana na puno ng tubig na may sabon. Hindi ito natumba, ngunit umalpas ang ilang patak ng tubig, tumalsik sa mamahaling sapatos na balat ni Marco. At ang dulo ng cleaner na hawak ni Ana ay sumagi sa siko niya. Hindi niya inaasahan ang pagpigil ni Marco, kaya't biglang napaatras si Ana dahil sa takot. Ang reaksyon ni Ana ay hindi ang karaniwang ginagawa ng mga empleyado sa Maynila. Hindi siya nagtago at lalong hindi siya nagkunwari na walang nangyari. Ang kanyang mukha ay agad namutla at ang kanyang malaking mata ay napuno ng luha dahil sa matinding takot na baka siya masisante o mas masahol pa maparusahan. Ay Diyos ko po, pasensya na po. Pasensya na po talaga boss. Hindi ko po sinasadya. Naku, ang sapatos niyo po. Sorry po. Ako na po ang magpupunas. Pasensya na po, bulalas ni Ana. Lumuhod siya agad.
hawak ang maruming trapo at akmang pupunasan ang sapatos ni Marco. Ang kanyang pagmamadali at ang kanyang simpleng, tapat na pananalita, puno ng probinsyanong paggalang at takot, ay nakita ng lahat ng empleyado sa lobby na natigilan. Inasahan nilang magagalit si Marco. Inasahan nilang sisinggawan niya ang kawawang tagapaglinis. Ngunit nagulat sila. Nagulat si Ana, nagulat ang lahat. Tinitigan ni Marco si Ana. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinakita ang anumang damdamin. Tinitigan niya lang si Ana na nakaluhod, na nanginginig at seryosong-seryoso sa pagpuna sa patak ng tubig sa kanyang sapatos. Tinitigan niya ang malinis at simpleng kaluluwa sa mata ni Ana na punong-puno ng sinseridad at takot. Ang mga mata ni Ana ay may kakaibang kinang na matagal nang hindi niya nakikita sa Naynila. Hindi ang kinang ng ambisyon o pagkukunwari, kundi ang kinang ng pag-asa na nabahiran ng kawalang alam. Itinabi ni Marco ang kanang paa. Hindi niya hinayaang punasan ni Ana ang sapatos niya. Tumayo ka. Kalmado, ngunit may kapangyarihang sabi ni Marco. Tumayo si Ana agad-agad. Yuko ang ulo, tila isang bata na nahuling nagkasala. Handa na siya sa anumang parusa. Muli, tinitigan ni Marco ang kanyang sapatos at pagkatapos ay ang mukha ni Ana. Ang mga babaeng nakikilala niya ay may maayos na buhok at mamahaling pabango. Ngunit si Ana ay amoy floor wax at may ilang hibla ng buhok na nakawala sa kanyang ponytail. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang appeal sa kanya. Isang appeal na dinala niya mula sa probinsya, ang kawalang bahala sa kung ano ang tingin ng iba at ang tuwirang pag-iisip. Hindi niya kailangan ng mga palamuti para ipakita ang kanyang sarili. Sa loob ni Marco, nagkaroon ng paghahambing. Ang mga babaeng naghahabol sa kanya ay nakakabagot dahil lahat sila ay pare-pareho. Ngunit si Ana, kahit na tila walang alam sa mundo ng syudad, ay unique. Hindi nagbigay ng sermon si Marco. Hindi rin siya nagpakita ng ngiti. Kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bulsa at pinunasan ang kanyang sapatos. Mag-ingat ka sa susunod, sabi niya. Ang tono ay hindi galit, ngunit may bahid ng pagtataka. Pagkatapos noon, walang sabi-sabi siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hininga lang ni Ana ang inilabas niya nang makalayo si Marco. Nagtataka siya. Bakit hindi siya sinigawan? Bakit hindi siya sinisante? Ngunit si Marco, habang nakasakay na sa kanyang executive vehicle, ay hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang matinding takot at ang kawalang malay sa mata ni Ana. Ang isang simpleng janitress, ang tanging tao sa Montellano Tower na nagdulot sa kanya ng kakaibang kuryosidad sa loob ng matagal na panahon. Ang tagpong iyon, bagamat aksidente, ay nagtanim ng isang binhi ng pagtataka sa isip ng bilyonaryo. Mula nang mangyari ang hindi inaasahang pagbunggo kay Marco Montellano, si Ana ay nabalot ng labis na kaba. Ang bawat patunog ng telepono sa kanyang locker o bawat sulyap ng kanyang supervisor ay nagpapaisip sa kanya na iyon na ang huling araw niya sa Montellano Tower. Ilang gabi siyang hindi makatulog, iniisip ang presyo ng sapatos ni Marco at kung paano niya babayaran ang anumang pinsala. Nagdasal siya ng taimtim na huwag sanang maulit ang masakit na pahihiyang naramdaman niya sa terminal, na muling maging luhaan at bigo. Makalipas ang 3 araw ng matinding pag-aalala, dumating ang utos, hindi galing sa kanyang supervisor, kundi direktang galing sa executive floor. Isang magalang ngunit formal na tauhan ang lumapit sa kanya at sinabing, Miss Ana, ipinatatawag po kayo ni Sir Marco sa kanyang tanggapan ngayon din. Naramdaman ni Ana na tila lumamig ang kanyang dugo. Ito na. Handa na siyang humingi ng tawad ng paulit-ulit at tanggapin ang anumang kaparusahan. Nagbihis siya ng isa sa kanyang pinakaluma at pinakamalinis na damit. Sinigurado na nakaipit ang lahat ng hibla ng kanyang buhok at nagtungo sa elevator. Habang umaakyat ang elevator, lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya.
Ang executive floor ay isang lugar na para lang sa mga Diyos ng negosyo. At siya, isang tagapaglinis, ay paakyat sa kuta ng bilyonaryo. Paglabas niya sa executive floor, bimungad sa kanya ang kalawakan. Tahimik at walang bahid ng alikabok ang paligid. Ang mga pader ay salamin at ang tanawin ng Maynila ay tila isang malawak na karagatan. Sinalubong siya ng sekretarya ni Marco na nagbigay sa kanya ng isang matamis ngunit may pagtatakang ngiti. "Pasok po kayo, Miss Ana. Hinihintay na po kayo ni Sir Marco." Pumasok si Ana sa tanggapan ni Marco. Ito ay hindi lamang isang silid. Ito ay tila isang palasyo sa himpapawid. Napakalawak, napakagarbo, ngunit walang kalat, walang labis na palamuti. Tanging mga makabagong gamit at isang mahabang lamesa na gawa sa mamahaling kahoy. Nakaupo si Marco sa kanyang upuan, nakatingin sa Maynila sa pamamagitan ng salamin dingding. "Sir Marco," mahina at nanginginig na tawag ni Ana. Napayuko siya agad. Tumalikod si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso, walang emosyon. Inuro niya ang isang silya sa harap ng kanyang lamesa. "Umupo ka, Ana." Naupo si Ana sa gilid ng silya, halos hindi na humihinga. Hindi niya tiningnan si Marco, kundi ang kanyang mga kamay na mahigpit na magkasalikop sa kanyang kandungan. Naghihintay siya ng sermon o ng opisyal na sulat ng pagpapaalis. Ngunit ang sinabi ni Marco ay hindi tungkol sa sapatos, hindi rin tungkol sa balde. "Bakit ka pumunta sa Maynila?" tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado, ila nagtatanong lamang sa isang kaswal na usapan. Nagulat si Ana. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang mukha ni Marco na walang halong panlalait, tanging pagtatanong. Po, saan ka galing?" ulit ni Marco. "Hindi ka taga rito. Ang boses mo, ang galaw mo, iba sa mga tao rito. Taga Bato ka? Tama ba?" Dito na nagsimulang bumuhos ang kwento ni Ana. Ang presensya ni Marco, na hindi nagpapakita ng galit, ay nagpagaan sa anyang loob. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Ang simpleng buhay sa probinsya at ang pangako niyang babalikan niya ang lola niya nang may daladalang tagumpay. Sinabi niya kung gaano sila kahirap at kung paano niya napilitang lisanin ang kanilang lupa. Hindi niya napigilan ang sarili at sa huli, ibinahagi niya ang pinakamasakit na bahagi, ang pagtawa ng mga tao sa kanya sa terminal. Ang kanyang boses ay humina at nag-crack. "Kaya po ako nagtiyagang maglinis dito, sir. Para po may matutunan ako. Para po hindi na nila ako tawanan. Pero hanggang ngayon po, tarang napakahirap po talagang abutin ang pangarap ko." Sa buong pagkukwento ni Ana, si Marco ay hindi nagsalita. Tanging ang pagpikit lang ng kanyang mata ang tanging senyales na nakikinig siya. Ang bilyonaryo na nasanay makarinig ng mga plano ng negosyo at mga pambobola ay nakarinig ng isang tunay na kwento ng kaligtasan. Nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hinahanap. Nakita niya ang isang babae na hindi nagreklamo ngunit patuloy na lumaban. Naramdaman ni Marco ang isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi iyon ang mabilis na pag-ibig na nakikita sa mga pelikula, kundi isang malalim na awa at paggalang. Awa para sa kawawang kalagayan niya at matinding paggalang sa kanyang determinasyon na harapin ang takot at kahihiyan. Naiiba si Ana. Ang mga babaeng nasa mundo niya ay nagpapanggap na mahirap para lang maging trendy. Ngunit si Ana ay totoo. Ang pagiging ignorante niya sa syudad ay hindi nagmula sa katangahan, kundi sa simpleng kalinisan ng buhay. Tumingin si Marco kay Ana na muling yumuko at may isang pahiwatig ng ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na hindi karaniwan. "Ana," sabi ni Marco, ang tono ay may bigat at desisyon. "Ako ay humahanga sa iyo. Marami sa mga empleyado ko ang nagtatago sa kanilang mga kamalian, ngunit ikaw ay handang yumuko at maglinis, literal at sa salita. Mayroon kang katangian na hindi matutungbasan ng anumang pinag-aralan sa Maynila, ang iyong pagiging totoo at ang iyong tiyaga." Nagangat ng tingin si Ana, nagtataka.
Hindi ito ang inaasahan niyang pagtatapos. Ang gusto kong gawin mo ay magpatuloy, Ana. Hindi ka aalis sa gusaling ito. Sa katunayan, sisimulan mo ang isang bagong bahagi ng iyong buhay dito. Patuloy ni Marco, tila isang desisyon na niya. Ang part 3 ay nagtatapos sa paghahanda ni Marco sa isang alok, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa respeto at pagkaawa sa sitwasyon ni Ana. Ito ang magiging tulay sa part 4 kung saan ihahayag niya ang kanyang sekreto at ang alok na maging trainee ni Ana. Napipi si Ana sa huling sinabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bilyonaryo, naghahanap ng anumang senyales na nagbibiro ito o baka naman nagkakamali lang siya ng dinig. Wala siyang makita kundi ang seryosong mukha ni Marco at ang matibay na desisyon sa kanyang pananalita. Hindi na niya naramdaman ang kaba. Napalitan ito ng matinding pagtataka at hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi na tungkol sa pagiging tagapaglinis ang usapan. Hindi po ako aalis, naitanong ni Ana. Ang boses ay mahina, parang bulong. Bagong bahagi po. Pero sir, wala po akong pinag-aralan. Tagapaglinis lang po ako. Baka po mapahiya lang kayo sa akin. Ngumiti si Marco. Isang bahagyang ngiti na tanging mga mata lamang ang nakakakita. Mayroon kang tayaga, Ana. At iyon ang pinakamahil na paaralan. Ang problema mo ay hindi ang kakulangan ng talino, kundi ang kakulangan ng kaalaman sa mundo. Hindi ka marunong magsalita sa paraang maiintindihan ng lipunang ito. Ang Maynila ay may sariling lengguwahe at kailangan mong matutunan iyon para makamit ang pangarap mo. Gusto kong tulungan ka. Yumapit si Marco sa kinaroroonan ni Ana, yumuko ng bahagya at inilatag ang kanyang alok. Mula ngayon, hindi ka na maglilinis. Ikaw ay magiging aking personal na trainee. Hindi pa ito magiging opisyal na katungkulan. Ang trabaho mo ay matuto. Ikaw ay tuturuan ng tamang pakikipag-ugnayan, tamang pananamit at tamang pag-uugali sa loob ng gusaling ito at sa lipunang aking ginagalawan. Naramdaman ni Ana ang lalamunan niya na tila may nakabara. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Ang isang bilyonaryo ay nag-aalok ng pribadong pagtuturo sa isang inosenteng probinsyana. Para itong isang pangarap. Ngunit may bahagi sa kanya na natatakot. Baka ito ay isang bagong uri ng panlalait o panunukso. Bakit po? Bakit po gagawin ninyo ito, sir? Tanong ni Ana, nagtitimpi ng luha. Tumingin si Marco sa malawak na tanawin ng syudad. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Ana. Hindi sa kalagayan mo, kundi sa apoy ng iyong determinasyon. At dahil nakakabagot ang mundo ko, ang lahat ay perpekto, walang emosyon at walang pagbabago. Ikaw ay isang refreshment. Ngunit may kapalit ito. Biglang naging seryoso ang boses ni Marco. Mas malamig kaysa sa simula ng kanilang usapan. Ito ang parte na nagpatibay sa mga pader sa pagitan nila. Ang alok na ito ay dapat manatiling sekreto sa lahat. Walang makakaalam na ako mismo ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito. Walang sino man, kahit ang iyong tiyahin, ang dapat makakaalam na ako ang iyong tagapagturo. Para sa kanila, ikaw ay na-promote lamang sa isang simpleng posisyon sa record section o magiging assistant ng isang junior manager. Nagtaka si Ana, bakit po kailangan itong itago? Dahil kung malalaman ng mga tao ang katotohanan, lalo na ang mga nasa mundong ito, gagawin kanilang katatawanan. Hindi nila ako titigilan. Ang mga kasosyo ko, ang pamilya ko, lalo na ang pamilya ko, ay hindi tatanggapin na sinasayang ko ang oras ko sa isang janitress. Diretsyong sabi ni Marco na walang pagtatago sa masakit na salita, ngunit walang halong panlalait. Sisirain nila ang iyong pagkakataon bago pa man ito magsimula. Hindi pa ito ang oras para malaman ng mundo na ikaw ay may potensyal. Kung mapunta ka sa mga kamay nila, gagamitin ka lang nila para sirain ako. Ito ay isang laro. At kailangan nating panatilihing tahimik ang ating mga galaw. Napaisip si Ana, ang mundo pala ng bilyonaryo ay puno rin ng pagpapanggap at pagtatago. Ang kanyang simple at walang malay na mundo sa probinsya ay tila mas payapa. Ngunit naalala niya ang kahihiyan sa terminal. Naalala niya ang pangakong binitawan niya sa kanyang lola.
Ito ang kanyang pagkakataon. Ano po ang kailangan kong gawin, sir? Tanong ni Ana, matigas na ang boses. Nawala niya ang panginginig. Kailangan mong maging tapat, matuto ng mabilis, at maging handa na magbago. Araw-araw pagkatapos ng oras ng opisina, magsasagawa tayo ng pag-aaral. Hindi lang sa mga aklat, kundi sa kung paano magdala ng sarili, kung paano magpakita ng tiwala at kung paano makipag-usap sa mga mayayaman, paliwanag ni Marco. Ang alok ay tila isang sumpa at biyaya sa parehong pagkakataon. Isang biyaya dahil sa pagkakataon at isang simpa dahil sa panganib na dala nito. Gayunpaman, ang pagiging tapat ni Marco tungkol sa sitwasyon ay nagbigay ng panatag na loob kay Ana. Kung magpapakatotoo siya, hindi niya kailangang magpanggap. Tumayo si Ana at tumango, seryosong-seryoso. Tatanggapin ko po ang alok ninyo, Sir Marco. Sisiguraduhin ko po na hindi kayo mapapahiya sa akin. Gagawin ko po ang lahat para matuto. Ngumiti si Marco, isang tunay at malawak na ngiti sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kung gayon, kailangan natin ng isang mapagkakatiwalaan na tao upang magsilbing ating tulay. Doon na niya tinawagan si Raul, ang kanyang senior assistant. Si Raul ay isang matanda, tapat at matalinong lalaki na matagal nang kasama ni Marco. Ang mensahe kay Raul ay malinaw. Raul, magpapadala ako ng isang bagong trainee, si Ana. Siya ang bago kong special project. Tanging ikaw lang ang makakaalam kung bakit ko siya kinuha. Siya ay sasailalim sa pinakamatinding pagsasanay. At ikaw ang magiging tagapagturo niya sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mundo ng negosyo at lipunan. Ang lahat ay dapat lihim. Tinitigan ni Marco si Ana. Ang dating tagapaglinis ay nakatayo na ngayon, napaharap sa bilyonaryo, handa na harapin ang isang mundo na minsan ay tumawa sa kanya. Ang part 4 ay nagtapos sa pagtanggap ni Ana at ang pagtatatag ng isang sekreto na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Ana nang opisyal siyang ipinakilala sa records section bilang isang trainee ng isang junior manager, ang kanyang cover story. Ang kanyang uniforme bilang tagapaglinis ay isinabit na sa likod ng kanyang locker, napalitan ng simpleng mga damit na ipinilit ni Raul, ang senior assistant ni Marco. Naisuot niya, ito ay mga simpleng polo shirt at itim na pantalon, malayo sa mga bulaklaking bestida na kinalakihan niya. Ngunit ang mga damit na iyon ay sumisigaw ng syudad at profesionalismo. Si Raul, ang kanyang itinalagang guro, ay isang lalaking nasa huling bahagi na ng kanyang edad 50. Mayroon siyang salamin na parating nakasabit sa dulo ng kanyang ilong at isang aura ng mahigpit, ngunit mapagkalinga. Tumatak sa kanya ang utos ni Marco. Turuan si Ana, hindi para maging isang socialite, kundi para maging epektibo at matuto siyang magdala ng sarili ng may tiwala sa mundong ito. Nagsimula ang pagsasanay nila, araw-araw. Pagtatapos ng 5:00 ng hapon, nang halos wala ng tao sa executive floor, maliban sa kanila at sa ilang security personnel. Ang tanggapan ni Raul ang naging silid-aralan ni Ana. Ang unang bahagi ng pagtuturo ay nakatuon sa pananalita at pagpapahayag. Ang tinig ni Ana ay likas na malakas, sanay makipag-usap sa malawak na bukid at palengke. Sa bawat pagbigkas niya ng, "Opo, Sir Raul," na may kasamang malakas at mabilis na taga-probinsyang tono, ay agad siyang itutuwid ni Raul. Mas mahina, Ana. Ang mga tao rito ay nagsasalita ng may pagkakontrol. Hindi mo kailangan sumigaw. Ang kapangyarihan ay nasa kung ano ang sinasabi mo, hindi sa gaano ka kalakas magsalita. Nahirapan si Ana na alisin ang kanyang mga nakasanayang salita. Kapag nagugulat siya, automatic siyang napapabulalas ng "Sus Mariosep" o kaya naman ay Ginoo," na nagpapatawa kay Raul ng palihim. Tinuruan siya ni Raul na gumamit ng formal na Filipino at iwasan ang nonaslang na hindi mauunawaan sa mundo ng negosyo. Ang bawat pag-uusap nila ay tila isang dula at si Ana ang inosenteng artista na kailangan pang matuto sa entablado.
Sumunod ang pagtuturo sa tamang pagkilos at gawi sa hapagkainan. Isang gabi, nagdala si Raul ng kompletong set ng kubyertos, ang maraming tinidor, kutsilyo at kutsara. Ang mga eksena ay naging nakakatawa, ngunit nagpapakita ng matinding hirap ni Ana. Sa pag-aaral ng tamang paghawak ng tinidor at kutsilyo, halos mahulog na niya ang plato dahil sa labis na pag-iingat. Ana, ang pagkain ay hindi labanan. Huwag mong hawakan ang tinidor na parang may kalaban. Natatawang sabi ni Raul. Ang pinakamahirap na bahagi para kay Ana ay ang tamang pagdadamit at paglalakad. Inutusan si Raul ni Marco na bumili ng mga simpleng dress at blazer. At syempre, ang sapatos na may takong. Nang suotin ni Ana ang una niyang high heels, tila siya isang bata na natutong maglakad. Ang kanyang paglakad ay naging matigasin at balanse. Sa isang insidente, nadulas siya sa makinis na sahig ng lobby habang nagpapraktis. Buti na lang at walang nakakita. Napaupo siya sa sahig, huminga ng malalim at muntik na siyang umiyak. Para pong ipinanganak ako sa kawayanan at hindi sa simentuhan, Sir Raul. Sabi niya na dismaya sa kanyang sarili. Sa bawat pagkakamali, si Raul ay nagiging kalmado at matiyaga. Ana, hindi mo kailangang maging perfect. Ang kailangan mo ay tiwala. Kahit ang mayayaman, nagkakamali. Ang kaibahan lang, marunong silang itago ito. At iyan ang ituturo ko sa iyo, ang confidence na maging komportable kahit hindi ka komportable. Ang mga pagsasanay ay hindi limitado sa etiquette. Tinuruan din ni Raul si Ana sa pangunahing kaalaman sa opisina. Ang computer, na noon ay isang malaking kahon lamang para sa kanya, ay naging sentro ng kanyang pag-aaral. Ang pagtipa niya sa keyboard ay tila bawat letra ay kalaban niya. Ang pag-aaral niya sa spreadsheets ay nagdala sa kanya sa matinding sakit ng ulo. Sa halip na magalit, si Ana ay mas nagtiyaga. Sa halip na magreklamo, ginawa niya itong challenge. Minsan, nagkataon na dumaan si Marco at nakita niya si Ana na seryosong-seryoso sa pag-aaral, nakayuko sa mesa. Napansin ni Marco na sa kabila ng pagiging bilyonaryo niya, wala siyang kakayahang magturo sa sarili niyang mundo. Si Ana ang kailangan niya, ang taong may pusong probinsyana na hindi makikita sa Maynila. Ang pagtataka at kuryosidad niya kay Ana ay dahan-dahang nagiging paghanga. Ang proseso ng Pino ay hindi lamang nagbabago kay Ana, unti-unti rin itong binabago ang pananaw ng bilyonaryo. Si Ana na minsan ay pinagtatawanan ay nagiging isang unfinished masterpiece na kailangan lamang ng tamang tagapinta. Matapos ang ilang buwan ng puspusang pag-aaral at pagsasanay sa ilalim ni Raul, dumating ang araw ng kanyang unang seryosong pagsubok. Inutusan si Ana na samahan si Marco sa isang napakahalagang business dinner kasama ang mga matataas na kasosyo at mga pangunahing investor ng Montellano Group. Ang pagdalo sa gabi na iyon ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita. Ito ay isang pahiwatig na handa na si Marco na ilabas si Ana mula sa anino ng trainee at ipasok siya sa mundo ng mayayaman, kahit pa nga bilang isang simpleng assistant lamang. Sa loob ng ilang oras, si Ana ay naghanda ng may labis na kaba. Isinuot niya ang isang itim na dress na binili ni Raul. Isang damit na simple, eleganteng tinitingnan at walang anumang palamuti, ngunit nagpapatingkad sa taglay niyang kagandahan. Isinuklay niya ang kanyang buhok sa isang simpleng ponytail at inilagay ang pinakamahusay niyang posture. Ngunit nang isuot niya ang sapatos na may mataas na takong, tila naging bato ang kanyang mga binti. Bawat hakbang ay isang pagdarasal na wag sana siyang madapa. Pagsapit sa eksklusibong fine dining restaurant na pinili ni Marco, naramdaman agad ni Ana ang bigat ng kapaligiran. Ang lugar ay tahimik, napakagara, at ang bawat salita ay tila isang bulong. Sinalubong sila ng mga kaibigan at kasosyo ni Marco. Mga lalaki at babae na may matatalim na tingin at mukhang nasanay ng husgahan ang bawat detalye. Si Ana ay ipinakilala bilang ang aking bagong special assistant na tumutulong sa mga records. Ang lahat ay ngumiti,
Ngunit ang ngiti nila ay tila hindi umaabot sa kanilang mga mata. Umupo si Ana sa tabi ni Marco at agad niyang napansin ang hanay ng mga kubyertos sa kanyang harapan. 7 tinidor, 6 na kutsilyo at 4 na kutsara, bawat isa ay nakahanay para sa iba't ibang kurso ng pagkain. Nagbalik sa kanyang isip ang mga drill ni Raul. Ngunit sa ilalim ng matinding pressure ng mataas na lipunan, tila naglaho ang lahat ng kanyang natutunan. Sinikap niyang kalmahin ang sarili. At sa loob-loob niya, sinabi niya, "Ana, huwag kang magkamali. Huwag mo siyang ipapahiya." Nagsimula ang dinner. Sa simula, maayos ang lahat. Sinunod niya ang cue ni Marco, kumain siya ng dahan-dahan at nag-ingat na huwag maingay sa pagmuya. Sinubukan niyang makisali sa usapan at sa isang pagkakataon, nagawa niyang magbigay ng isang matalinong sagot tungkol sa market trends na dati niyang nakita sa spreadsheet ni Raul. Napangiti si Marco at sa maikling sandaling iyon, nakaramdam si Ana ng kaunting pagmamalaki. Ngunit ang kasawian ay dumating sa main course. Isang steak ang inihanda at kailangan niya ng kutsilyo. Sa kanyang kaba at dahil sa dilim ng restauran, hindi niya sinasadyang makuha ang kutsilyo na para sa isda na mas maliit at mas mapurol. Habang pinuputol niya ang kanyang steak ng may labis na puwersa, ang kutsilyo ay dumulas at tumama sa gilid ng wine glass na puno ng mamahaling pulang alak. Hindi ito bumagsak ng buo, ngunit ang tunog ng kling ng salamin na tumama sa matulis na kutsilyo ay napakatindi sa tahimik na silid. Mas malala pa. Bahagyang tumalsik ang alak at tumama sa puting sleeve ng isa sa mga investor na katabi ni Marco, si G. Perez. Biglang tumigil ang lahat ng usapan. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Si G. Perez. Perez ay bahagyang tumingin sa kanyang sako at pagkatapos ay tumingin kay Ana nang may isang tingin na hindi galit, ngunit malalim na pagkadismaya at pagmamaliit. Hindi siya nagreklamo ng malakas, ngunit ang silent judgment na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, ang mga babaeng kasama sa hapag ay nagpapalitan ng tingin at nagbalik sa usapan. Ngunit ang mga boses nila ay mayroong pabulong na panlalait at hindi mapigilang tawa. "Look at her, Marco. She's so clueless. The farm girl can't handle the table." Ang mga salitang ito ay hindi binanggit ng direkta kay Ana, ngunit naramdaman niya ang bawat bigkas at pagtawa. Pumula ang mukha ni Ana. Naramdaman niya ang kanyang mga mata na nag-iinit at ang kanyang dibdib na masakit. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa terminal noon ay bumalik. Doble ang tindi dahil ngayon hindi siya nag-iisa. Si Marco ang kanyang kasama at tila ipinahiya niya ang kanyang benefactor. Sa gitna ng kanilang usapan, bumulong si Ana kay Marco, halos hindi marinig. "Sir, pasensya na po. Gusto ko na pong umalis." Walang sinabi si Marco, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Ana ng bahagya sa ilalim ng lamesa. Isang pahiwatig na dapat siyang manatili, ngunit hindi na nakayanan ni Ana ang bigat ng kahihiyan. Nag-excuse siya, sinabing kailangan niyang pumunta sa restroom, at mabilis siyang tumayo at naglakad palayo. Halos tumakbo, hindi na inalintana ang matataas na takong. Pagdating niya sa banyo, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang pag-iyak. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga damit na ito ay hindi para sa kanya. Ang mundong ito ay hindi para sa kanya. Ang lahat ng pagsisikap niya ay bigo dahil sa isang fork at isang baso ng alak. Bakit pa ako nagtiyaga? Wala akong puwang dito. Bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang matinding pagdududa sa sarili ay sumalakay sa kanya at sa sandaling iyon napagpasyahan niya, mas mabuti pang sumuko. Marco ay mabilis na nakaramdam ng kakulangan nang umalis si Ana. Hindi ang pagkawala ng kanyang assistant ang nagpaalerto sa kanya, kundi ang bigat ng kahihiyang dinala ni Ana bago ito nag-excuse. Nakita niya ang mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasosyo, lalo na ang mga babae, at ang panlalait na ipininta sa mukha ni G. Perez. Alam niyang hindi ito madaling hahawakan ng isang dalagang tulad ni Ana
na buong pusong nagsisikap magbago. Sinubukan niyang magkunwaring nakikinig sa usapan. Ngunit ang kanyang isip ay nasa kinatatayuan ni Ana. Nang hindi bumalik si Ana pagkatapos ng 5 minuto, nag-excuse si Marco. Kailangan ko lang tumawag, isang napakahalagang tawag. Aniya sa mga kasosyo at mabilis siyang naglakad palabas ng silid kainan. Nakita niya si Ana sa isang sulok ng tahimik na pasilyo, malayo sa restroom. Nakasandal ito sa dingding at nakita ni Marco na nakahiga sa sahig ang matataas nitong takong. Si Ana ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Walang tunog ang pag-iyak niya. Tanging ang paghikbi at ang pag-alog ng katawan ang nagsasabing masakit ang naramdaman niya. Napakalayo nito sa imahe ng matapang at masiglang babae na nakilala niya sa unang araw. Lumapit si Marco ng dahan-dahan, iniiwasan ang ingay. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang makahinga ng kaunti si Ana. Pagkatapos umupo siya sa sahig sa tabi nito. Hindi alintana ang mamahalin niyang kasuotan. Ang pagkilos na ito, ang pagpili niya na maupo sa parehong antas ni Ana sa halip na tumayo at mamahala, ay ang unang hudyat na nagbago ang kanyang pananaw. Ana, mahina niyang tawag, puno ng pag-aalala. Biglang lumingon si Ana, gulat na nakita niya si Marco. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha, nagtangkang tumayo, ngunit pinigilan siya ni Marco sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Huwag kang tumayo, manatili ka riyan. Ayos lang, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado at nagbibigay ng panatag na loob. Pasensya na po, sir. Lubos po akong humihingi ng tawad. Ako po ay isang malaking kahihiyan. Sisirain ko po ang reputasyon ninyo, sabi ni Ana at muling nagunahan ang luha. Tama sila, hindi po ako nababagay sa mundong ito. Gusto ko na pong umalis. Sa tingin ko po, mas mabuti kung babalik na lang ako sa probinsya. Hindi ko po pala kaya. Huminga ng malalim si Marco. Huwag mong sabihin iyan, Ana. Hindi ka isang kahihiyan. Ang kahihiyan ay ang lipunang iyon na nagpipilit na sukatin ang halaga ng tao sa pamamagitan ng kutsilyo at baso ng kalak. Tiningnan niya si Ana ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matibay. Nakita ko ang ginawa mo. Nagkamali ka, oo. Nagkamali ka sa kutsilyo at tumalsik ang alak. Ngunit sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Ang pagkakaiba lang, si G. Perez at ang mga kasama ko. Sanay silang itago ang kanilang pagkakamali sa likod ng mamahaling tela at pekeng tawa. Ang pagkakamali mo ay nagpakita lamang na ikaw ay totoo, na ikaw ay tao. Pero po, tutol ni Ana, parang gusto nilang kainin ako, tawang-tawa po sila sa akin. At iyon ang nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao, hindi sa iyo. Paliwanag ni Marco, nagbigay ng banayad ng ngiti. Gusto nilang makita kang mabigo dahil ang iyong tagumpay ay magpapatunay na ang kanilang yaman at social standing ay walang kabuluhan. Hindi ang iyong pagiging ignorante ang kanilang nilalait, Ana. Ang nilalait nila ay ang puso mo, ang tapat na pagkatao mo na hindi nila kayang bilhin. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Ana. Ang init ng kanyang palad ay lumagos sa damit ni Ana. Ang damdaming ito ay hindi kailanmang naramdaman ni Ana mula sa isang boss. Ito ay kalinga. Ang kutsilyo at ang tinidor ay mga kasangkapan lamang. Ang tamang pananalita at ang eleganteng damit ay mga balat lamang. Ang lahat ng iyon ay matututunan. Ngunit ang determinasyon na bumangon ka mula sa kahirapan, ang sinseridad na makikita sa mga mata mo at ang iyong paninindigan na tuparin ang pangarap mo, iyan ang tunay na yaman at iyan ang dahilan kung bakit kita kinuha. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ana ang kanyang dibdib na lumuwag. Ang kirot ng kahihiyan ay nabawasan na palitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na takot kay Marco. Hindi na paggalang dahil sa kanyang titulo, kundi paghanga at isang malaking pagtitiwala. Si Marco ay hindi nagalit. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, sinuportahan siya nito at ipinagtanggol ang kanyang karangalan laban sa kanyang sariling mga kaibigan. Nagsimulang mang-iba ang tingin ni Ana kay Marco. Hindi na siya boss, kundi isang tagapagtanggol, isang taong pinaniniwalaan siya.
Pinunasan ni Ana ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumango siya. Hindi na po ako susuko, sir. Hindi po ako aalis. Salamat po sa paninindigan ninyo para sa akin. Kung gayon, sabi ni Marco, tumayo at inabot kay Ana ang isa sa kanyang sapatos. Balik tayo, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi na tayo babalik sa hapagkainan. Tapos na ang dinner ko. Ang trabaho mo ay ipagtanggol ang sarili mo, hindi ang aking steak. Kinuha ni Ana ang sapatos at isinuot ito. Tumayo ng matuwid. Sa gabing iyon, hindi natapos ang kanyang pagsasanay sa etiquette. Sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang pagsasanay sa katapangan at tiwala sa sarili. Dahil sa isang bilyonaryong piniling protektahan ang kanyang puso kaysa sa kanyang reputasyon. Ang suporta at kalinga ni Marco noong gabing iyon ng kahisiyan ay nagbigay kay Ana ng kakaibang lakas. Hindi na siya bumalik sa trabaho ng may takot, kundi may matibay na paninindigan na patunayan. Hindi sa iba, kundi sa sarili niya at kay Marco, na may halaga siya higit pa sa kanyang pagiging simpleng probinsyana. Ang etiket at ang sapatos na may takong ay nanatiling bahagi ng kanyang pagsasanay, ngunit ito ay napalitan ng mas matindi at mas praktikal na gawain. Nagpasya si Marco at Raul na ituon ang pagsasanay niya sa kung saan siya magaling, gamit ang kanyang likas na katangian. Mula sa pagiging trainee lang sa record section, inilipat si Ana sa isang mas malaking capacity, ang pagiging liaison sa ilang kliyente na may mga low-level na issue. Sa simula, ang intensyon ni Marco ay subukan lang ang kakayahan niya sa komunikasyon. Ngunit ang natuklasan niya ay isang bihirang talento na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang una niyang malaking pagsubok ay dumating sa katauhan ni Senyor Di Masalang, isang matandang mamumuhunan na kilala sa pagiging masunit at maselan. Mayroon siyang issue sa isang invoice na may malaking halaga at hindi siya makumbensi ng accounting team ni Michael dahil sa mga termino at technical na salita. Galit na galit si Senyor Di Masalang, nagbabantang bawiin ang kanyang investments at magdulot ng malaking perwisyo sa kumpanya. Nang pumasok si Ana sa silid, nakita niya ang matandang lalaki na nakasigaw sa telepono. Habang ang dalawang finance executive ay pawisan sa pagsubok na ipaliwanag ang mga batas at patakaran, pinakalma ni Ana ang kanyang sarili at sa halip na gamitin ang mga nakasanayang salita sa opisina, nagsalita siya ng may buong pagpapakumbaba, tulad ng pakikipag-usap sa isang kumpare. Senyor, mahinahon niyang batid, mahirap po intindihin ang mga salita nila dahil puno ng technical na salita. Hindi po ako nag-aral ng finance, pero alam ko po ang usapin ng utang at tiwala. Tiningnan siya ni Senyor Di Masalang, nagulat sa prangka niyang pananalita. Sino ka, bata? Anong utang ang pinagsasabi mo? Parang pagsasaka lang po yan, senyor, sagot ni Ana. Kapag po umutang kayo ng binhi sa tindahan, binabayaran niyo po iyon para may mabili ulit sila. Ang kumpanya po ni Sir Marco, nagtanim ng binhi para sa inyo. Pero ang sinisingil po namin, hindi lang ang binhi, kundi pati na rin ang pagod at panahon. Kung mali po ang singil, kailangan po nating itama. Hindi po tayo magsisigawan. Ang mahalaga, walang sinuman ang malulugi. Sa simpleng analogy na iyon, nagamit ang karanasan niya sa bukid at sa buhay. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Senyor Di Masalang. Napagod na siya sa mga legal terms at financial jargon, ngunit ang simple at tapat na paliwanag ni Ana ay tumagos sa kanya. Tumawa siya ng malakas. Sa wakas, may taong hindi nagpapalaki ng salita rito. Ikaw ang umayos ng singil na ito. Gusto ko, ikaw ang magpaliwanag sa akin, hindi ang mga mayayabang na finance na iyan. Agad niyang naayos ang issue. Hindi sa pamamagitan ng spreadsheet, kundi sa simple logic at tao sa tao na komunikasyon. Ang kaganapang iyon ay nagdala ng malaking paghanga mula kay Marco. Nakita niya ang isang angking talino kay Ana na kinalimutan na niya na umiiral sa corporate world, ang malasakit at pagiging simple.
Sa isa namang pagkakataon, nagkaroon ng emergency dahil kailangan pirmahan agad ang isang mahalagang kontrata na nasa kabilang dulo ng syudad bago magsara ang isang tanggapan. Kinailangan makarating doon sa loob lamang ng isang oras. Ang mga executive ay nagpapatawag ng mga mamahaling kotse, ngunit alam nilang matatagalan sila sa kasagsagan ng trapiko. Hindi po aabot iyan, sabi ni Ana, kalmado. Sa Lunes na po iyan aabot sa rush hour. Tinanong siya ni Marco, may ideya ka ba, Ana? Ito na ang pinakamabilis na magagawa namin. Kung gusto po ninyong umabot iyan ng mabilis, kailangan natin ang motorcycle courier, sabi ni Ana. Kinuha ang kanyang lumang feature phone. Alam ko po, ang isang mensahero na taga dito at alam niya ang lahat ng mga shortcut at eskinita, maging ang mga oras na nagbabago ang boundary ng traffic enforcer. Sa loob ng 2 minuto, na isaayos ni Ana ang pagkuha ng dokumento sa pamamagitan ng kanyang kaibigang mensahero na nakarating sa patutunguhan sa loob lamang ng 45 minuto. Ang mga pangyayaring ito ay nagpatunay na ang halaga ni Ana ay hindi nakasalalay sa fashion o etiquette, kundi sa kanyang likas na pagiging maagap, masinop at may simple logic. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa executive floor. Ang ilang junior staff na hindi apektado ng kayabangan ay nagsimulang tumingin kay Ana ng may paghanga. Hindi na siya ang janitress na naging trainee, kundi ang babaeng kayang lutasin ang problema na hindi kayang ayusin ng mga nakapag-aral. Para kay Marco, ang naramdaman niya ay higit pa sa paghanga o respeto. Nakita niya ang kanyang sariling business na gumagana ng mas epektibo dahil sa street smarts ni Ana. Ang damdamin niya kay Ana ay lumalim, nagiging isang hindi maikakailang pagmamahal sa bawat maliit na tagumpay nito. Ang inosenteng probinsyana ay nagsimula ng umangat, hindi sa pamamagitan ng pagkopya sa mayayaman, kundi sa pagiging tunay na Ana. Sa loob ng ilang buwan, ang presensya ni Ana sa tabi ni Marco ay naging normal na bahagi ng araw-araw na takbo ng Montellano Group. Hindi na siya ang kakatwang trainee na pinagtatawanan. Siya na ang go-to person para sa mga bagay na nangangailangan ng mabilis, tapat, at malikhaing solusyon. Ngunit habang tumataas ang kanyang status sa loob ng opisina, lalong lumalalim ang personal na ugnayan niya kay Marco. Ang simpleng paggalang ay nagbago na sa isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. At ang propesyonal na distansya ay unti-unting lumabo. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento at tawa. At ang mga tingin na ibinibigay ni Marco kay Ana ay hindi na tingin ng amo sa empleyado, kundi tingin ng isang lalaking may nararamdaman. Ang ganitong pagbabago ay hindi nagtagal at napansin ng labas na mundo. Lalo na ng mga taong matagal nang naghihintay na maging first lady ng bilyonaryo. Isa na rito si Veronica Montesillo, isang sikat na sosyalidad at ang dating kasintahan ni Marco, na matagal nang inasahan ng kanilang pamilya na maging mag-asawa. Si Veronica ay ang perpektong prototype ng babaeng dapat mapangasawa ni Marco. Maganda, may pinag-aralan sa ibang bansa at nagmula sa isa ring prominenteng pamilya. Isang hapon, habang abala si Ana sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina ni Marco, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Veronica na nakadamit sa isang mamahaling designer suit na tila lumulutang sa hangin. Ang mga receptionist ay hindi nakapalag dahil sa tindi ng kanyang aura at sa tagal na niyang kilala ang pamilya Montellano. Nakita ni Veronica si Ana na nakaupo sa tapat ng desk ni Marco at agad siyang nagpakawala ng mapanuri at matang-matang tingin. Iningnan niya si Ana mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang isang bagay na luma. "Marco, mahal ko," malambing na bati ni Veronica na lumapit at hinalikan si Marco sa pisngi. "Narinig ko ang mga kuwento sa social circuit tungkol sa bagong laruan mo. Akala ko joke lang, pero ito pala siya." Hinarap niya si Ana at sa halip na batiin, ngumiti siya ng may bahid ng panlilibak. "Ah, ikaw pala ang little experiment ni Marco. Cute. Ang galing ng transformation. Mas maayos na ang mga damit mo ngayon. Sino ang stylist mo? Si Raul pa rin?"
Agad na naramdaman ni Ana ang hapdi ng insulto. Alam niyang ito ang mundo ni Veronica at ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila laruan lamang sa paningin nito. Ngunit dahil sa suporta ni Marco, hindi na siya natakot. Tumayo siya, ngumiti ng magalang, ngunit nanatiling matatag. Magandang hapon po, Binibining Montesilio, sagot ni Ana. Si Raul po ang advisor ko. Ginagawa ko po ang trabaho ko bilang assistant ni Sir Marco. Pwede po ba kong kumuha ng kape para sa inyo? Kape? Perfect, sabi ni Veronica, na tila nalulugod sa ideya. Huwag ka nang gumamit ng cream o sugar. Ang kape na mismo ang magpapaalala sa akin ng reality na may mga bagay na hindi nababagay sa corporate world. Sa buong sumunod na 20 minuto, sinubukan ni Veronica na ibalik ang atensyon ni Marco sa kanilang shared past. Mga bakasyon sa Europa, mga exclusive parties, at mga future plans na kailanman ay hindi kasama si Ana. Tinitigan niya si Ana ng ilang beses, sinisigurong maramdaman nito ang bigat ng agwat nila sa buhay. Napansin ni Marco ang taktika ni Veronica. Ang dati niyang fiancé ay laging mayabang, ngunit ngayon, mas lumabas ang pagiging mapanlinlang nito. Sa bawat sarcastic na salita ni Veronica, lalong tumitibay ang loob ni Marco na ipagtanggol si Ana. Ang kasalukuyan niyang damdamin ay hindi na simpleng pagtatanggol sa isang employee, kundi ang protektahan ang taong mahalaga sa kanya. Nang simulan ni Veronica ang climax ng kanyang panlalait, Marco, come on! Alam mong hindi seryoso ito. Kailangan mo ng taong makakasama mo sa boardroom, hindi sa kusina. Kung gusto mo ng charity work, mag-donate ka na lang sa foundation niya. Ibigay mo na sa kanya ang isang maliit na negosyo at ibalik mo ako sa trabaho mo. Doon tumugon si Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay kasing tindi ng yelo. Veronica, sabi ni Marco na tiningnan ang socialite ng may pagkadismaya. Una sa lahat, si Ana ay hindi charity work. Siya ay ang pinakamalian na problem solver na mayroon ako. Pangalawa, hindi siya laruan para sa aking libangan. Siya ay mayroong dangal na hindi ko nakikita sa mga taong pilit na nagpapanggap na sila ang perfect match para sa akin. At panghuli, ang mundong pinanggalingan ko ay puno ng mga taong tulad mo. Magaling lang sa salita, pero walang silbi sa totoong laban. Si Ana, siya ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng tiwala at pagkatao. Napanganga si Veronica. Hindi niya inasahan ang ganoong katinding pagtatanggol. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit pinutol siya ni Marco. Kung ang layunin mo ay makita akong muli, sige. Pero kung ang layunin mo ay maliitin ang taong mahalaga sa akin, lumabas ka na. Hindi mo na kailangan ang kape. Umalis si Veronica nang may matinding galit at kahihiyan. Naiwan sina Ana at Marco sa tahimik na silid. Si Ana ay nakatayo pa rin, nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang kanyang puso ay umaapaw sa damdamin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kagalakan at pag-ibig sa ipinakitang proteksyon ni Marco. Salamat po, sir, bulong ni Ana. Halos hindi niya marinig ang sarili. Sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang mga mata ni Ana na punong-puno ng luha ng pasasalamat at doon, sumalakay sa kanya ang isang matinding selos at pag-aari. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na walang sino man ang makakasakit o makakaangkin sa kagalakan ni Ana kundi siya. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya kay Ana, hinawakan ang kanyang balikat at sa halip na isang compliment tungkol sa trabaho, ang sinabi niya ay, "Huwag kang makikinig sa kanya, Ana. Para sa akin, ikaw ang pinaka-genuine na taong nakilala ko. Hindi ko hahayaang saktan ka pa ng kahit sino." Ang simpleng paghawak at ang prangkang pagtatapat na iyon, hindi tungkol sa business, kundi tungkol sa pagmamahal, ang nagpatunay kina Ana at Marco na ang kanilang ugnayan ay lumampas na sa boss at assistant. Iyon ang unang pag-amin ni Marco kahit pa sa pamamagitan ng pagtatanggol kay Ana mula sa tukso ng nakaraan.
Matapos ang natagumpay na pagtatanggol ni Marco kay Ana mula sa panlalait ni Veronica, mas naging hayag ang kanilang relasyon, bagamat nanatili itong sekreto sa mata ng marami. Sa loob ng opisina, naging hindi na maikakaila ang kakaibang pagpapahalaga ni Marco kay Ana. Madalas silang maghapunan nang magkasama matapos ang trabaho, hindi sa mga formal na okasyon, kundi sa mga tahimik na kainan kung saan sila lang ang nakakaalam. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Marco ang bigat ng kanyang bilyonaryong titulo at nakalimutan naman ni Ana ang kanyang simpleng pinagmulan. Naging dalawang taong naghahanap lang ng kapayapaan sa gitna ng magulong syudad. Isang gabi, pagkatapos ng isang dinner na dinaluhan nila dahil sa isang maliit na pagdiriwang ng kumpanya, nagdesisyon si Marco na samahan si Ana pauwi. Naglakad sila sa isang tahimik na parke, malayo sa ingay ng trapiko. Ang liwanag ng buwan ang tanging nagsisilbing ilaw sa kanilang daan. Habang naglalakad, ikinukwento ni Ana ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na tindahan sa probinsya at ang kagalakang dulot ng bawat sentimong naiipon niya. Si Marco naman, sa unang pagkakataon, ay nagkwento tungkol sa lungkot ng kanyang pamilya at sa patuloy na paghahanap niya ng kahulugan ng buhay na hindi niya makita sa mga mamahaling bagay. Doon, habang nakatitig sa mukha ni Ana na punong-puno ng pag-asa, naramdaman ni Marco na hindi na niya kayang itago ang kanyang tunay na damdamin. Itinigil niya ang paglalakad, inabot ang kamay ni Ana at mahigpit itong hinawakan. Ang paghawak ay hindi propesyonal, puno ito ng pagmamahal. At doon, sa gitna ng kadiliman, ay nagpalitan sila ng natatamis na salita na nagpatunay sa kanilang pag-iibigan. Sa kasawiang palad, ang tagpong iyon, ang simpleng paghawak ng kamay ng bilyonaryo at ng dating utility staff, ay nasaksihan ng isang socialite na kaibigan ni Veronica na nandoon din sa parke at agad kumuha ng litrato. Hindi na kailangan pang magtanong o mag-imbestiga. Ang litrato, kasama ang nakita niya, ay sapat na upang maging proof na ang dating chismis ay naging totoo na. Kinabukasan, ang mataas na lipunan ng Maynila ay nag-iingay. Ang kwento ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Mula sa mga golf club hanggang sa mga eksklusibong salon, iisa lang ang paksa. Natipuhan ng bilyonaryo ang ignoranting probinsyana. Ang kanilang relasyon na sinubukan nilang itago sa loob ng opisina ay biglang naging sentro ng usap-usapan. Ang lahat ay nabahala, hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa gat ng kanilang pinagmulan. Ito ay hindi lang skandal, ito ay isang threat sa status quo ng kanilang mundo. Ang pinakaapektado sa balitang ito ay ang pamilya ni Marco, lalo na ang kanyang ina, si Señora Elena Montellano. Si Señora Elena ay ang pilar ng kanilang pamilya, isang babaeng may malaking impluwensya sa negosyo at sa mataas na lipunan. Para sa kanya, ang kasintahan ni Marco ay hindi lang dapat mahal, kundi dapat isa ring asset na magpapatibay sa kanilang legacy. Ang pagpili ni Marco kay Ana ay isang malaking insulto at banta sa kanilang pangalan. Isang hapon, habang wala si Marco dahil nasa isang emergency meeting sa labas ng bansa, dumating si Señora Elena sa opisina ni Marco. Hindi siya nagpahintay, nagdiretso siya sa executive floor. Nang makita niya si Ana na nakaupo sa desk ni Marco, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Si Señora Elena ay lumapit kay Ana. Ang kanyang mukha ay seryoso-seryoso at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na hindi mo kayang suwayin. Ikaw pala, Hiya, ang babaeng pumupukaw sa atensyon ng aking anak. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Tumayo si Ana, nanginginig, ngunit pinanatili ang kanyang dangal. Magandang hapon po, Señora Montellano. May kailangan po ba kayo? May kailangan ako? Oo, may kailangan ako, sagot ni Señora Elena. Tiningnan ang lahat ng dokumento sa desk ni Ana. Kailangan ko na maintindihan mo kung nasaan ka at kung sino ka sa mundong ito. Alam kong matalino ka at masipag.
Ngunit ang pagiging Montellano ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa pangalan, sa bloodline, sa responsibilidad sa libu-libong empleyado. Hindi niya tiningnan ang mga mata ni Ana, kundi ang desk at ang paligid. Ikaw ay isang mabuting babae, Ana. Alam kong galing ka sa probinsya at ikinararangal mo iyon. Ngunit ang pag-ibig, lalo na sa aming posisyon, ay hindi lang romantic na damdamin. Ito ay isang business transaction. Kailangan mo ng taong makakatulong sa iyo at kailangan ni Marco ng taong makakatulong sa kanya na panatilihin ang aming imperyo. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng apelyidong Montellano. Hindi siya huminto. Ang bawat salita ay patalim. Ang agwat ninyo ni Marco ay hindi lang yaman, Ana. Agwat ito ng kaalaman, agwat ng social circle, agwat ng legacy. Kung ipipilit mo ang relasyong ito, sisirain mo ang Montellano at sisirain mo rin ang sarili mo. Kaya sa ngalan ng kapakanan ng aking anak at ng aming pamilya, hinihiling ko at ipinag-uutos ko na layuan mo ang aking anak. Ang seryosong pagtutol na iyon ng ina ni Marco ay tumama kay Ana ng ubod ng sakit. Hindi niya inasahan ang direkto at opisyal na paghadlang. Ang kanyang puso ay nadurog, hindi dahil sa panlalait, kundi dahil sa katotohanan na ang pag-ibig nila ay hindi lang problema ng dalawang tao, kundi problema ng dalawang magkaibang mundo. Kinailangang gumawa ng matibay na desisyon ni Ana. Ito ang pinakamalaking pagsubok na haharapin niya. Ang mga salitang binitawan ni Senyora Elena ay tila selyo na nagbigay ng bigat sa puso ni Ana. Nandun pa rin ang hapdi, ngunit ang dating takot ay napalitan ng isang matinding paninindigan. Hindi siya umiyak o nagalit. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na apoy ng pagpapasya. Hindi siya aalis ng nagtatago, at lalong hindi siya magpapatangay sa utos ng sinuman. Ang pagmamahal niya kay Marco ay totoo, at ang kanyang dangal ay higit pa sa anumang halaga. Nagdesisyon si Ana na harapin ang ina ni Marco sa huling pagkakataon, hindi upang makipag-away, kundi upang ipagtanggol ang karangalan ng kanilang pag-ibig. Naghanap ng pagkakataon si Ana. Kinabukasan, nalaman niyang may charity event si Senyora Elena sa isang exclusive hotel. Nagbihis si Ana ng isa sa kanyang pinakaayos na kasuotan, isang simpleng dress na binili niya sa Maynila, na mas professional kaysa sa fashionable. At pumunta sa lugar, hinarap niya ang security at nang pumilit na makausap si Senyora Elena ng pribado na sinasabing may dala siyang mahalagang dokumento mula kay Marco. Nang makita ni Senyora Elena si Ana, agad siyang sumalubong ng malamig na tingin. Nag-usap sila sa isang sulok, malayo sa mga guest. "Bakit ka nandito, Ana? Hindi ba't malinaw ang aking sinabi?" Anong ni Senyora Elena. Hindi pinipigilan ang pagkadismaya. Tumayo si Ana ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa harap niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matibay. "Senyora Montellano, pumunta po ako rito, hindi para makipagtalo. Pumunta po ako rito para magbigay galang sa inyo at para linawin ang isang bagay." Tiningnan niya ang mata ng matandang babae. "Alam ko po ang pinanggalingan ko. Hindi po ako nagtatago. Pero hindi po ako kailanmang nagnakaw ng anuman. Ang pag-ibig po namin ni Marco ay hindi pera. At hindi po ito investment na babawiin ninyo. Huwag kang maging dramatic, Ana. Ito ay reality," sabi ni Senyora Elena, sumusubok na magpakita ng pagkaawa. "Gusto mo bang maging tampulan ng tawanan si Marco? Gusto mo bang naging rason kung bakit bumagsak ang Montellano Group dahil sa isang relasyong walang sense?" Doon, huminga ng malalim si Ana. Itinaas niya ang kanyang baba, ang tapang ng probinsyana ay bumalik. "Hindi po ako pumupunta sa inyo para humingi ng limos. Ang gusto ko lang po ay marinig ninyo ito. Kung ang kapalit po ng pag-ibig ni Marco ay ang kalayaan na maging tapat sa sarili ko, mas pipiliin ko pong maging mahirap at masaya. Hindi po ako aalis dahil sa takot ko sa inyo. Handa po akong umalis dahil sa pag-ibig ko kay Marco." Nagpatuloy si Ana, naglalabas ng lahat ng sakit at paninindigan niya.
Kung sa tingin ninyo, ako ang makakasira sa kanya, fine. Handa akong iwanan ang lahat ng convenience na ibinigay ninyo sa akin. Handa akong bumalik sa probinsya at mag-umpisa ulit. Ang yaman ninyo ay hindi po ang measure ng aking pagkatao. Kung aalis po ako, ang dahilan ay para maging malaya si Marco sa pressure ng pamilya niya, hindi para bigyan kayo ng satisfaction. Dahil sa matapang at prangkang paghaharap na iyon, biglang natigilan si Senyora Elena. Sa lahat ng babaeng humahabol sa kanyang anak, si Ana ang kauna-unahang hindi nagpakita ng pagkaawa o pagkamaterial na intensyon. Ang pagtatanggol ni Ana sa dangal niya, ang pagiging handa niyang isakripisyo, ang bilyonaryong pag-ibig para sa kapayapaan ni Marco, ay isang katangian na labis na hinangaan ni Senyora Elena sa mga business partner. Ngunit hindi niya inasahan na makikita sa isang probinsyana. Bago pa man makasagot si Senyora Elena, tumalikod na si Ana at umalis, iniwan ang matandang babae na tulala at hindi makapaniwala. Pagbalik ni Marco mula sa kanyang trip, sinalubong siya ng nag-iinit na balita. Sinabi sa kanya ni Raul ang tungkol sa pag-uusap ni Ana at Senyora Elena. Nang malaman niya na si Ana ay nagpasyang mag-resign at umuwi sa probinsya kinabukasan, biglang bumagsak ang mundo ni Marco. Ang takot na mawala si Ana ay mas matindi pa kaysa sa takot na suwayin ang kanyang ina. Agad niyang piyuntahan si Ana sa kanyang apartment na halos simple lang. Nakita niyang nag-iimpake na si Ana. Ang kanyang mga lumang damit ay nasa isang malaking bag, handa nang bumalik sa dati niyang buhay. Ana, anong ginagawa mo? Tanong ni Marco, hiningal sa pagmamadali. Uuwi na po ako, Sir Marco, sagot ni Ana, kalmado. Ang inyo pong ina ay tama. Hindi po tayo nababagay. Ayokong maging rason ng gulo sa inyong pamilya. Mas mahalaga po ang Montellano sa akin kaysa sa sarili kong kaligayahan. Kailangan ko po kayong bitawan. Doon na bumigay si Marco. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa harap ni Ana, inabot ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi, huwag kang aalis, Ana. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Sir Marco, tumayo po kayo. Hindi po kayo dapat ganyan, sabi ni Ana na bigla sa kanyang ginawa. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Giit ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Wala akong pakialam sa Montellano, wala akong pakialam sa yaman, at wala akong pakialam sa sinasabi ng lipunan. Ang gusto ko ay ikaw. Matagal ko nang hinahanap ang peace na ibinibigay mo sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng pagiging tao. At ang babaeng iyon na nagpakita ng tapang at dangal sa harap ng aking ina. Ang babaeng iyon, ang babaeng gusto kong pakasalan. Ito ang unang explicit na pagtatapat ni Marco. Isang pagtatapat na ginawa ng may buong pagpapakumbaba at katapangan. Hindi mo kailangang umalis. Kung may aalis, tayong dalawa. Ipaglalaban kita, Ana. Handa akong kalabanin ang lahat. Handa ka bang lumaban kasama ko? Matapos ang taos-pusong pagtatapat ni Marco, napawi ang lahat ng pag-aalinlangan ni Ana. Ang mamaluha niya ay napalitan ng isang mapayapang ngiti. Hindi ang yaman ni Marco ang pinili niya, kundi ang lalaking handang talikuran ang lahat para sa kanilang pag-ibig. Magkasama silang tumayo at doon, sa gitna ng simpleng silid, ay nagdesisyon silang ipaglalaban ang kanilang relasyon. Ngunit sa paraang, sila lamang ang makaiinti. Hindi nagtagal, nagpatawag si Marco ng pambihirang pulong kasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang inang, si Senyora Elena. Ang office ni Marco, ang pinili niyang lugar upang ipakitang propesyonal ang kanyang naging desisyon. Bagamat ito ay personal na bagay, puno ng tensyon ang silid. Naroon ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at ang mga board member na matalik na kaibigan ng pamilya. Lahat sila ay nag-aabang sa paliwanag ni Marco tungkol sa mga tsismis na kumakalat. Nandito tayo, simula ni Marco, kalmado ang tinig ngunit matatag ang tindig.
dahil sa desisyon kong nagbigay ng ingay sa ating lipunan. Ang pag-ibig ko kay Ana ay totoo at ito ang pinili ko. Nagsalita si Senyora Elena. Marco anak, naiintindihan ko ang iyong damdamin. Ngunit kailangan mong maging makatotohanan. Hindi mo maaaring sirain ang lahat ng binuo ng pamilya Montellano dahil lang sa isang infatuation. Ito ay hindi infatuation, inay. Ito ay ang katotohanan na matagal ko nang hinahanap. Ilang taon akong sumusunod sa mga inaasahan ninyo. Nakipagtipan ako sa mga babaeng perpekto sa papel, ngunit walang buhay sa puso. Ngayon, natagpuan ko ang kapayapaan kay Ana sa kanyang sinseridad at sa kanyang paninindigan. Nagpahinga si Marco at tiningnan ng lahat. Kaya't nagdesisyon ako. Hindi ko kailangang ipagpatuloy ang buhay na ito na puno ng paghusga at pang-aapi sa taong mahal ko. Nagpapahinga ako mula sa lahat ng responsibilidad ko sa kumpanya. Magbabakasyon ako. At ang bakasyong ito ay hindi sa Europa. Dala ko si Ana at pupunta kami sa kanyang probinsya. Nagulantang ang lahat. Ang pagtalikod ni Marco sa kanilang kalakaran, ang pagpili niyang bumalik sa simula kasama si Ana ay mas matinding sampal sa mukha ng high society kaysa sa anumang chismis. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ni Senyora Elena, ngunit matibay na ang kanyang desisyon. Sa huli, umalis si Marco kasama si Ana. Iniwan ang gulat at pagkadismaya ng kanyang pamilya. Ang biyahe papunta sa probinsya ni Ana ay isang matagal at nakakapagod na paglalakbay. Ngunit ang pagod na iyon ay napuno ng kagalakan. Si Marco, na sanay sa mga pribadong eroplano at limusin, ay nakasakay sa isang pampublikong bus kasama si Ana sa huling bahagi ng biyahe. Ang kaibahan ng kanyang buhay ay nakita niya ng personal. Ang mabagal na takbo ng buhay, ang sariwang hangin, ang mga simpleng ngiti ng mga pasahero. Hindi na siya Marco Montellano, ang bilyonaryo. Siya ay Marco lang. Nang makarating sila sa maliit na bayan ni Ana, sinalubong sila ng tahimik na village at ng kaluskos ng mga puno. Walang nagmamadali, walang nag-iingay. Ang bahay ni Ana ay gawa sa pinaghalong kahoy at semento. Simpleng ngunit malinis at may bakuran na puno ng halaman. Ang mga kapitbahay ay nagulat sa pagdating ni Ana, lalo na nang makita nila ang napakagwapong dayuhan na kasama nito. Ngunit sa halip na pagdudahan, sila ay nagpakita ng kuryosidad at mainit na pagtanggap. Si Ana ay bumalik sa kanyang pinakasimpleng anyo, nakasuot ng t-shirt at shorts, walang makeup at nasiglang bumabati sa lahat. Sa gabi, si Ana mismo ang nagluto ng hapunan. Ito ay isang simpleng sinigang na isda at bagong aning gulay mula sa likod ng bahay. Si Marco ay naupo sa simpleng mesa sa labas ng bahay, kung saan ang tanging ilaw ay ang lampara at ang mga bituin. Ito ang kaibahan sa mga mamahaling chandelier at candlelight dinner na kinalakihan niya. Nang iabot ni Ana kay Marco ang isang mangkok ng mainit na sinigang, piningnan niya ito. Ang amoy ay sariwa, ang lasa ay maasim at maalat, malayo sa French cuisine na nakasanayan niya. Ngunit nang isubo niya ito, naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang sikmura. At higit sa lahat, ang init ng pagmamahal na inilagay ni Ana sa pagluluto. "Kumusta, Marco? Baka hindi mo kainin?" tanong ni Ana, medyo nag-aalala. Mumiti si Marco, isang tunay at taos-pusong ngiti na matagal nang hindi niya naibigay sa Maynila. "Ito ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko, Ana. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa feeling." Habang kumakain sila, pinagmamasdan ni Marco si Ana. Ang babaeng ito, na minsang kinahiya at pinagtawanan sa syudad, ang siyang nagdala sa kanya sa lugar na totoo at payapa. Dito, walang pressure na maging perfect, walang judgment tungkol sa yaman o katayuan. Tanging dalawang tao lang sila na nagmamahalan. Sa sandaling iyon, alam ni Marco na tama ang kanyang desisyon. Hindi siya nagtago sa probinsya. Ipinakita niya sa kanyang sarili at sa lahat na ang kaligayahan ay hindi makikita sa bank account, kundi sa simpleng hapunan na puno ng pag-ibig. "Alam mo, Ana," bulong ni Marco habang nakatingin sa mga bituin, "mas masarap pa ang buhay dito
kaysa sa lahat ng party at pulong sa syudad. Dito ko lang naramdaman na hindi ko kailangang magpanggap. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at tumugon siya. Iyon po ang totoong buhay, Marco. Ang simpleng buhay na hindi mo kailangan ng libo-libong tao para maging masaya, kundi ang isang taong naniniwala sa iyo. Ang kanilang gabi ay nagtapos sa ilalim ng tahimik na kalangitan na nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa pagitan ng mga concrete wall at boardroom, kundi nagsimula sa simpleng bayan ni Ana, malayo sa mapanghusgang mata ng Maynila. Pagkalipas ng ilang buwan ng tahimik at payapang pamumuhay sa probinsya, ang pag-iibigan nina Ana at Marco ay hindi na maikakaila. Ang Maynila at ang mataas na lipunan ay naging malabo na lang na alaala. Sa halip na magpatuloy sa corporate world, nakita ni Marco ang totoong kahulugan ng kaligayahan sa pagtanaw ng mga bituin kasama si Ana at sa pag-inom ng kape habang pinagmamasdan ang bukang liwayway. Ang simple at totoo niyang buhay ang naging pinakamahalaga sa kanya. Isang araw, sa harap ng simpleng altar ng simbahan sa bayan ni Ana, nagpalitan sila ng sumpaan. Ang kasalan ay hindi marangya o maingay. Ito ay puno ng pagmamahal, sinseridad at presensya ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang mga kaibigan ni Ana mula sa probinsya, ang mga barangay opisyal at maging ang mga matatanda sa kanilang lugar ay naroon upang magbigay suporta. Nagdesisyon si Marco na isuot ang isang simpleng barong Tagalog at si Ana naman ay nagsuot ng isang puting damit na yari sa pinakapinong tela ng kanilang bayan. Walang mamahaling designer, walang sikat na catering. Ang handaan ay mga lutuing probinsya na inihanda ng mga nanay at tita ni Ana, puno ng tamis at sarap. Dumating ang pamilya ni Marco, ngunit hindi na sila nagdala ng tensyon. Si Senyora Elena, bagamat seryoso pa rin, ay nakaramdam ng tunay na kagalakan nang makita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya na ang kaligayahan ni Marco ay hindi kailanman nagawa ng kayamanan. Sa simpleng seremonya, sa mata ng lahat ng tao, ipinakita ni Marco na handa siyang talikuran ang lahat para kay Ana at ang pagmamahal niya ay matibay. Pagkatapos ng kasalan, nagpatuloy sila sa kanilang simpleng buhay. Ngunit si Ana, hindi siya tumigil sa pag-iisip. Ang mga kaalamang natutunan niya sa Maynila, mula sa pamamahala ng mga file hanggang sa pag-unawa sa mga negosasyon, ay hindi nawala. Nakita niya ang mga magsasaka at artisan sa kanilang bayan na nagbebenta ng kanilang produkto ng mura. Dahil wala silang alam sa tamang pagpresyo at tamang pagdadala ng kalakal sa malaking syudad. Doon nagsimula ang kaisipan ni Ana. Sa tulong at suporta ni Marco, ginamit niya ang kanyang mga natutunan upang magtatag ng isang social enterprise na pinangalanan niyang Dangal ng Nayon. Ang layunin ng enterprise ay simple. Tulungan ang mga taga-probinsya na itaas ang kalidad ng kanilang mga ani at handicraft. Ikonekta ito sa market sa Maynila at sa iba pang syudad at tiyaking makakakuha sila ng tamang presyo para sa kanilang hirap. Ang dating janitress at ignoranteng probinsyana ay naging isang epektibong manager at leader. Ginamit niya mga principles na itinuro ni Marco tungkol sa efficiency at ethics ng negosyo. Si Marco naman, sa halip na umupo lang at maging asawa ng isang bilyonaryo, ay naging advisor at investor ni Ana. Inilalabas ang kanyang sariling yaman upang tulungan si Ana na palakihin ang kanyang negosyo. Ang kumpanya ni Ana ay mabilis na lumago, hindi dahil sa pagiging Montellano ni Marco, kundi dahil sa quality ng kanilang produkto at sa ethical na taraan ng pagpapatakbo. Ang mga magsasaka sa kanilang bayan ay umasenso. At ang mga bata ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ang ignorante na si Ana ay naging inspirasyon ng buong bayan na nagpapakita na ang tunay na kaalaman ay hindi lang matatagpuan sa mga libro, kundi sa karanasan at sa paggamit ng talino para sa kabutihan ng iba. Nang makita ni Senyora Elena ang tagumpay ng enterprise ni Ana na gumagawa ng malaking impact sa komunidad, napilitan siyang bawiin ang lahat ng kanyang pagtutol
napagtanto niya na si Ana ay hindi threat sa legacy ng Monteliano, kundi isang pagpapatunay na ang tunay na success ay nasa pagkatao, hindi sa pinanggalingan. Isang hapon, habang nag-iisa sina Marco at Ana sa kanilang beranda, pinagmamasdan ang kanilang village na unti-unting umubunlad dahil sa dangal ng nayon. Nag-usap sila. "Hindi ko inaasahan na dito tayo mapupunta, mahal," sabi ni Marco, hawak ang kamay ni Ana. "Dati, akala ko ang mundo ko ay boardroom at corporate jet. Ngayon, ang mundo ko ay ikaw, ang sinigang at ang mga magsasaka." Ngumiti si Ana, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Salamat, Marco. Dinala mo ako sa Maynila. Itinuro mo sa akin ang kaalaman ng syudad. Pero ang pinakamahalaga, hinayaan mo akong hanapin ang tunay na Ana. Ikaw ang nagdala sa akin dito, Ana. Ang yaman na hinahanap ko ay hindi pala milyones, kundi ang pagiging totoo mo." Ang kwento ng ignoranteng probinsyana na pinagtawanan sa Maynila, ngunit natipuhan ng isang bilyonaryo, ay nagtapos hindi sa isang fairy tale na pagbabago ng status, kundi sa isang makatotohanang tagumpay. Si Ana ay hindi nagbago para maging perfect match ni Marco. Siya ay nagbago para maging perpekto sa kanyang sarili. At sa huli, ang yaman ng kanyang puso, ang talino, at ang dignidad niya ang nagdala ng kaligayahan at kapayapaan sa bilyonaryong si Marco. Ang pag-ibig ay nanalo dahil ito ay nakatayo sa pundasyon ng respeto, katapangan at makabuluhang layunin.